Mga friendship, mahilig ka ba kumain? Nako, alam mo ba na pwede mo na pagkakitaan ngayon at gawing karir ito? Ha? Paano? Kung gusto malaman, tapusin mo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Disclaimer po, I'm just here to share business ideas and expertise on monetizing your skills. Itong mga ideas na ipipresent ko is meant to inspire. Kung gusto nyo pang malaliman na kaalaman, I recommend seeking guidance from experts in your chosen field. Balik na po tayo sa program. Filipinos love to eat, di ba? Ang hilig natin kumain. Sino po sa inyo ang mahilig kumain? Type me sa comment section. Nako, grabe. Because in the Philippines, food is life, di ba? Hindi, sa totoo lang. Ba't natin ang hilig kumain? Kasi una, kultura po natin. Number 2, mahilig tayo sa party. Number 3, syempre naman, that is where we can express our frustration. Di ba? Lalo na hard day's work parang sa ating mga Pilipino, napakahalaga po talaga kumain. At saka syempre tayo, kahit na tayo busog na, kumakain pa rin tayo. Bakit? Syempre, ang sarap kumain. Kaya nga para sa mga taong masarap kumain talaga, alam nyo, pwede nyo nang ikarir ito at pagkakitaan. So ngayon, bibigyan ko po kayo ng ideas. Ha? Sana naman kumuha kayo ng papel at ballpen. At syempre, pag-isipan nyo muna. Pag-isipan nyo muna kung kayo ay pasok dito. Number 1, on top of the list. Ngayon sa panahon ngayon, kinakarir na po ang tinatawag nating food vlogging. Oh. 'Di ba? Syempre naman, kung may talento naman kayo sa pagkain, dapat may talento na rin kayo sa pagsusulat, photography, 'di ba? Ay, pwede ka na maging food vlogger. Ito isang magandang pamamaraan upang ibahagi mo ang iyong karanasan, 'di ba? Habang ikaw ay kumakain, 'di ba? Imagine mo maipapakita mo ang iyong mga paboritong kainan. Oo, sa iba. Grabe. Una, lalo na kung, di ba, kilala ka ng food vlogger at saka syempre naman, nirerespeto ka sa professional opinion, ha? Pwede kang kumita ng medyo malaki-laki. May mga iba kumikita, nag-umpisa 2,000, mga iba 5,000. May kakilala ka mga food vlogger na binabayaran as high as 20 to 50,000 per vlog. Oh, ano ba? Kumain na, binayaran pa. Yes. Ay, wala pa to yung mga tinatawag natin mga brand deals on top of that. Number 2, ito pa. Baka hindi nyo napapansin, ang laki ng pera po sa home-based catering services. Yung pagluluto ba na, like sa bahay lang, pwede na, magtayo ka ng home-based catering. Ikaw yung magbibigay ng pagkakataon para magluto ng paborito mong putahe. Diba? At syempre, masasarap na pagkain kahit na i-deliver mo lang. Kapitbahay or i-deliver mo lang sa pamagitan ng mga app services. Pwede na yan. Ito lang po, may kakilala po ko talagang ang expertise lang po talaga nila ay Filipino food. Pero booking po nila on a weekend. Booking nila on a weekend. Naku, mabibigla ka. Minsan 5 hanggang 10. Sabay-sabay po yan. Ang galing po talaga. Home-based catering service. Number 3. Ito. Isa pa, kung mahilig kayong kumain. Food delivery service. Alam mo, ang taas na po ng demand nito. Maaari ka na magtayo ng sarili mong service. Makipag-partner ka sa mga local na restaurant, di ba? Upang ikaw na mismo ang maghatid ng masasarap ng pagkain na papunta sa kanilang customer at sa tahanan. Alam mo, ang kitaan dyan hindi biro. Kunyari, bayaran ka ng minimum na, imagine mo, 200 pesos. Diba? Pag-delivery service mo, kung makalima ka lang, 1,000 na. Isang araw, kung makasampu ka, may 2,000 ka tumataginting. Panalong-panalo to. Ito pa, mahilig ka ba talagang kumain? Kung mahilig kang kumain, chances are, baka magaling ka rin magluto. Kung magaling ka magluto, ito i-monetize mo na, kapatid. Mag-cooking classes ka na. Di ba? Meron nga ako isang kakilala sa cooking ina. Chef Hazel yata yan, si Hazel. Kung mahusay ka talaga, gustong-gusto mo talaga magturo, magtayo ka ng sarili mong cooking classes. Di ba? At i-share mo na yung mga sikreto, culinary techniques sa iyong mga estudyante. Uy, mahina namang 5,000 dyan, 5,000 pataas, yung mga cooking classes na ganyan. Huwag ma-smallin yan. Ito pa. Since mahilig ka na rin kumain, sana naman huwag ka rin maging consumer, maging producer ka rin. Mag-isip ka. Pwede ka na mag-start ng iyong food truck business. Baka matagal mo na iniisip yan. Ngayon, gawin mo na. Di ba? Ang ibig sabihin yan, pwede ka magluto sa sasakyan. Di ba? Isang magandang pamamaraan yan upang ibenta mo yung paborito mong pagkain. Ang ganda rin ng food truck. Pwede kang palipat-lipat. Kung mahina ang isang pwesto, lilipat mo yan. Diba? Or maghanap ka ng mga tinatawag na events, festivals, concert, iba't ibang mga okasyon at doon ka pumarada. Ay!
O, ito pa. Usong-uso na po ngayon yan. Ngayon, sa pagkain, meron na po tayong tinatawag na meal prep services. Lalo na yung mga taong walang time na magluto. Lalo na yung mga taong na talagang gusto maging healthy and conscious. Di ba? Healthy and conscious. Health conscious pala. Hindi, katulad ko, there was a season when I went into a program for 1 month, may nag-deliver po sa akin ng lunch and dinner. Naka-meal prep na po yan. Yung meron na siyang vegetable, meron na siyang fruits, meron na siyang talagang niluto po para sa diet ko. Yung mga ganun naku, huwag niyo ismolin yun Minimum mga ganun binabayaran namin before, nasa 500 to 750 pesos per meal. So imagine mo, maka 1,000 to 1,500 pesos ka na benta kada isang tao. Kung may 10 tao ka lang, 10 tao sa isang araw na sinaserve mo ng meal prep services, magkano na yan? 10,000 to 15,000, you do the math times 30 days. Nako! May 300,000 to 450,000 a month ka. Oo, ang laki po niyan. Grabe Nag-e-enjoy ba kayo sa na ito? Nabibigyan ko na ba kayo ng magagandang idea? O, isa pa na hindi napapansin, yung gourmet food products. O, di ba? Like for example, meron kang masasarap na secret sauce, jams. Di ba? Or let's say yung bagoong. Di ba? Or if not, yung tinapa. Di ba? Ang dami po niyan. Or chili garlic oil. Di ba? Kung ano man ang pwede mong talagang ibenta at ilagay mo sa bote, pwede mong i-ship. Subukan mo na, kapatid. Meron nga akong kakilala di ba? Si R Kitchen, si Dada's Best. Yun pong binenta po na ngayon. Nasiship na hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba pang bansa. Oo. Ang laki na po ng factory niyan. Let's go to number 8 na pwede mong gawin pag ikaw mahilig sa pagkain. Nako, ipagsama mo na ang photography sa pagkain. Paano yan? Ang tawag po doon, food photography. Kung mahusay ka naman sa pagkuha ng mga litrato, mahilig ka rin kumain. Nako, perfect combination! Diba? Oo, pagkain na, photography pa. Nako, maaari ka na magtrabaho para sa mga restaurant, magazines, online food platforms upang kunan mo at papakita mo yung nakakagutom na larawan ng kanilang mga produkto. Ay, grabe Yung mga ganun, photographer, tiba-tiba yan. Mahina na mga 15,000 pataas yan or 20,000 pataas yan kung talagang expert ka. Let's go to number 9. Uy, guys, na-appreciate nyo ba itong session? Meron na kayong idea na nakapipili. Let's go to number 9. Ito yung tinatawag naman natin specialty food store. Kung ang passion mo talaga ay yung mga special na pagkain na talagang di pangkaraniwan. Tulad ng chess, chocolates, di ba? Or if not naman, organic products, di ba? Magtayo ka na sarili mong specialty store. Di ba, friend? Matagal mo ng idea yan. Ano pang ginagawa mo? Ay kailangan mo lang umpisahan yan para syempre makita mo ang iyong mga tinatawag na target market. And last but not the least, ito yung pinaka-best. Ito yung pinaka-best para sa akin. Kung mahilig ka gumala, mahilig ka kumain, ay nako, mahilig ka mag-photography, i-combine na natin ang tatlo na wala pang nakakaisip nito. Kaunti pa lang, ako pa lang nakakaisip nito na isi-share ko po sa inyo na pwede nyo pagkakitaan, mag-e-enjoy pa kayo. Again, pagkain, gala, photography, food tour guide. Oh! Di ba? Ang kagandahan po niyan, makakapunta ka na sa mga favorite places mo, pagkatapos ka pa, nakakakain ka pa. Yan ang ginawa rin ng isang kaibigan ko sa downtown Chinatown. Ang ginawa niya, hindi lang siya tour guide, pati sa mga restaurant. Oo, meron sila sa breakfast, meron sila sa lunch, meron sila sa dinner. Pagkatapos ng breakfast, lakad-lakad sila, tour-tour sila, and then next trip nila, lunch na sila, kain na ulit sila. Pagkatapos ng lakad-lakad, and then may dinner. Pagkatapos uwian. Ang galing, di ba? Maaari ka mag-organize ng mga tinatawag na food tours kung saan ikaw magbibigay ng local information at magpapakain sa iyong mga bisita sa mga sikat na restaurant at kainan. Woo! Ay, grabe. Nag-enjoy ba kayo sa session na ito? Baka ako lang nag-enjoy kayo, hindi. Diba? Of all the 10 ideas I have given you right now, 10 ideas sa food business, okay? Sa food opportunity. Ano sa palagay niyo ang pinakagusto? Okay? Pakitype lang sa comment section. I want to hear from you. Sa palagay mo talagang babagay sa'yo. At para sa mga taong nagsasabi naman, okay, gusto kong matuto mag-food business, Chinky. Pero wala akong alam. Nako! Good news, good news, good news, good news, good news. Alam nyo ba? Meron po ako isang special. Ito lang, FYI, this is not for free. Sinasabi ko na, this is a paid course.
This is wherein I invited Ninong Rai, syempre, ang favorite chef natin. At the same time, si Chef Boy Logro. Okay? At the same time, isang resto coach na si Coach Romel na magbibigay ng kaalaman kung paano kayo mag-start ng food business at paano nyo ito pagkakakitaan kung kayo ay interesado. Nako, hindi to para sa lahat ha. Syempre, hindi naman lahat gusto ng food business. Pero ikaw, gusto ng food business, all you need to do, i-check out yun na lang yung link below. I-comment nyo na sa comment section or type the word PATOK, P-A-T-O-K, sa comment section and I will send you a link so that you'll be able to be part of that special course. Maraming salamat. Sana naman nabusog kayo sa kaalaman, hindi lang ang iyong tiyan. Oo, pero alam mo, pag ikaw gumaling ka sa food business, nako, you are made already for life. Sana naman nakatulong tong episode na ito at naka-enlighten po sa inyo, naka-inspire po sa inyo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.